Magandang umaga po sa inyo, Asek Bringas. Good morning po. Good morning, Ted, and good morning, DJ Chacha. Magandang umaga sa Morning. lahat ng nakikinig at nanonood ng inyong programa. Opo, una po, ano ho ba ang pagliliwanag po ng DepEd dito sa kontrobersyal ngayon na sinasabi daw po na proposal na baguhin yung syllabus para po sa grade 6 pupils tungkol po sa usapin ng diktadurang Marcos? Well, ang clarification lang natin dyan is hindi natin inalis yung topic on dictatorship sa ating curriculum. Hindi natin inalis yan. Ang ginawa lang ng ating curriculum strand ay gawing consistent yung ating presentation or a framing of the curriculum para mag-follow siya doon sa historical themes rather than yung presidential terms na ine-emphasize natin sa old curriculum natin. Sir, can you elaborate po sana please para mas maintindihan po namin? Kumbaga sa mga simpleng paliwanag. Okay, yung ating yung ating aralin sa Aralin Panlipunan 6 third quarter, ang ating titulo diyan ay Hamon sa Demokrasya. So yung Hamon sa Demokrasya, diyan nakapaloob yung ating mga topic on deklarasyon ng batas militar, pagpapatupad ng diktadura, ang epekto ng diktadura sa pagkawala ng mga institusyong demokratiko, yung mga ganong topic ang nasa ating curriculum. So nowhere in our curriculum na ginagawa natin na ito yung period for President Rojas, ito yung period for President Quirino, wala tayong mga ganong explicit na enumerations doon. Instead ay nag-focus ang ating curriculum sa pagka-frame niya sa historical themes o historical events that cuts across all the presidential terms. May specific ho bang banggit doon sa mga nangyari nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr.? Meron pa din kasi nandyan pa rin yung ating mga topic on human rights violations, nandyan pa rin yung ating martial law, nandyan pa rin sa ating curriculum yan. Hindi natin inaalis yan. So wala talaga siyang naalis tungkol sa diktadura or tungkol sa batas militar or even human rights. Sa amin pong hawak dito na kasalukuyan pong syllabus, no? Ang titulo po nito, no? Pakikibaka tungkol sa ganap ng kalayaan 1972 to 1986, hamon ng diktaduryang Marcos. Dito po sa inyong proposal, tama ba? Hamon sa Demokrasya ang ginawa niyong title? Yes, ang ating title ngayon sa ating matatag curriculum ay Hamon sa Demokrasya at ang mga salik na nagbibigay daan sa demokrasya ng batas militar. Ang pagbabalik ng demokrasya sa pamana ng EDSA People Power 1. Yan yung ating mga nakalatag sa ating matatag curriculum na aralin. Opo, yun po siguro po ang numero unang kinokontra ng ilang pong mga martial law victims at ilang pong mga progresibong grupo na bakit kinakailangan tanggalin yung hamon ng diktaduryang Marcos at palitan ng hamon sa demokrasya. Yan. Yung kasing pagbanggit sa ating diktadurya o diktadurang Marcos ay sa ating presentation sa ating curriculum, hindi natin ifino-focus ang discussion natin on a certain personalities, but fino-focus ang discussion on historical themes o yung mga historical events na naganap doon sa mga periods na yan. So nowhere in our curriculum would you see the explicit mention of other presidents in the curriculum. Asek, mawalang galang lang, ano po, yung anong sagot niyo ulit, pakiulit po dito sa katanungan ko. Yung ating, okay, ano na nga ba yung tanong mo? Apo, ito ang tanong ko, bakit ba, apo, wala ka mong specific, go ahead sir. Apo. Yes, yung ating presentation ng ating bagong curriculum pagdating sa hamon sa demokrasya ay nagpo-focus tayo sa historical events o historical themes. Yan yung framing ng ating Araling Panlipunan curriculum. Okay. So nowhere, hindi tayo nagbabanggit ng mga period of presidential term.
Okay. in the curriculum. Yung nga po. So, with all due respect, sir, maganda po itong diskusyon natin para po maihayag ninyo ang inyo pong opisyal na panig ng DepEd. Paano mo naman maihihiwalay yung isang tao sa pangkalahatang topic tungkol sa diktadurya kung hindi mo babanggitin yung tao na responsable doon? Hindi ho ba't, ito ho siguro ang kaisipan ng iba, ba't mo aalisin yung pangalang Marcos? Siya naman ang pinagmulan ng lahat ng usapin na ito. Well, yung ating kasing presentation, yung ating curriculum, kailangan natin ng consistency in the presentation and the framing. Pero hindi natin sinasabi na ipagbabawal natin na paggamit ng salitang Marcos kapag nasa antas or nasa part na ito ng ating curriculum. So, hindi natin inaalis yan. Binibigyan lang natin, ang focus natin ay ang competency para sa mga bata na nasusuri nila yung mga suliranin at hamon sa demokrasya or hamon sa kasarinlan o pagbabago ng mga Pilipino sa ilalim ng batas militar. Oo. Pero yung nga din po siguro ang tanong nga nila, no? Ba't kinakailangan pang alisin yung pangalang Marcos? Ganon din ho naman po ito. I mean, alam niya, di ba? I know, I hope you know what I'm saying, Yes, right? yes, I know. Yeah, Alam ko Ted, yung sinasabi mo. But okay. it is a robust discussion among the curriculum and teaching strand nung ni-review talaga itong curriculum na ito. And then, aside from the content, they have also to look into the framing or how it is presented consistently doon sa ating matatag curriculum. So it is a consensus among the Okay. city mancom, city strand natin, curriculum and teaching strand, at nag-lead na itong adjustment na ito. Okay, sige. So, what's the wisdom, again, what's the wisdom behind it? Kasi nga po, sa paliwanag po ninyo, no, na hindi pa rin po maarok ng iba, sa mga nakikinig din po ngayon sa amin, no, they cannot fathom, Asek, yung katalinuhan dito, na ba't mo pa aalisin yan, yun din nga ang pinaka-importante na personalidad sa usapin na ito. Ano ho ang nag-udyok dito po sa team na ito para gawin po iyon? Hindi pa rin po namin po maarok iyon. Again, Asek, please. Opo. Oh well, okay. Dito sa ating competency sa topic relative sa hamon sa demokrasya, ito uulitin ko yung ating competency diyan is nasusuri ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga Pilipino sa ilalim ng batas militar. So there is no revision here because ultimately and inevitably discussion on this topic will lead to the implementor. Yun na nga yung nagpatupad nito. So there is no really an attempt para alisin talaga ang association of President Marcos to this particular topic. No, yung nga din po. So, sorry sir, medyo masyado lang akong madetalye po dito. Pero yun nga po yung sinasabi niyo desisyon na tanggalin na yung pangalang Marcos doon sa topic, yun pa rin po ang hindi nilang ngayon, itong mga nakikinig sa amin, hindi nila din po talaga maintindihan. Bakit sila nagdesisyon ng ganun? Ano ba ang problema doon? Kumbaga, what's wrong with that? Ano ba effect nun sa mga bata kung sakasakali? Ano ba ang effect nun kung ang titulo hamon ng diktadoryang Marcos sa halip na hamon sa demokrasya? Yeah, well, ang simply put, Ted, yung decision na yan ng ating curriculum and teaching strand ay para lang magkaroon ng consistency nga sa ating framing at sa pag-represent ng mga competencies and topics doon sa araling panlipunan. So, gaya ng sinabi ko kanina, yung pagkakaroon ng pangalan ng Marcos sa diktadurang Marcos is a descriptor for a certain president. But in the framing and consistency of the curriculum, wala tayong binabanggit dyan ng mga pangalan for period of the presidential terms. Kasi nga ang ating ipine-emphasize dyan ay ang ating mga historical scenes and events may cut across several or many presidential terms. Okay, so ito po ay proposal pa lamang, Asek? Ito ay nag-undergo ng iterative process, yung tinatawag nating continuous o tuloy-tuloy or paulit-ulit na pag-review ng ating curriculum hanggang ito ay maisapatupad na natin sa school year 2025. 2026-2027 for this particular subject. Opo. So, hindi pa ito pinal.
Well, yung ating curriculum, matatag curriculum ay final na, yung ating mga status ay final na. It's just that yung ating mga adjustments ay nangyayari pa rin hanggat ito ay may sakatuparan na or ma-implement na siya fully by the school year kung saan ito ay nakalatag. Pero yung pilot natin for the early grades, yung kinder, grades 1, 4, and 7, yan ang ipapilot natin this school year, papilot natin yan kasi kung magkakaroon pa tayo ng mga findings that would require certain adjustments or refinements to the curriculum but not necessarily a revision of the curriculum. Aha. So, ipapilot na po ito. Yung grade kinder 1, 4, and 7 only. Opo. Ito mismo, ito pong pagbabago sa titulo nitong isa sa mga matatag na Ayan, ano. ang pilot natin dyan, Ted, will be school year 2026-2027 kasi naka-phased implementation tayo ng ating curriculum. Okay, sige po. Ito hong mga pag-uusapan sa particular po na subject na ito, no? Kasi marami po naman itong tatalakayin, hindi ho ba? Isa po sa mga dadaanan ito eh. So, klaro po ito na lahat po nung laman nung luma, ano po, dito po sa mga itinuturo tungkol po sa pamantayan sa pagkatuto. Okay, tungkol po sa sinasabing mga pangyayari sa bansa, no? Yung pong mga karanasan sa panahon po ng batas militar, mga pinakulong ni Marcos, mga disapercidos, yung pong mga protesta ho naman na maging mga marahas, kasama po itong lahat ng nangyari po na paglabag sa karapatang pantao, klaro po yun na ituturo dapat ng guro. Yeah, nasa ating content pa rin, sa content o nilalaman pa rin ng ating araling panlipunan yung mga nabanggit mo tungkol sa demokrasya, including batas militar, violation of human rights, diktadura, at ang pagpaslang kay Ninoy Aquino, nandyan pa rin sa ating curriculum yan. Opo, kasama din po doon yung pong sinasabing pangungulimbat ng pamilya Marcos sa bilyong-bilyong pisong pera ng bayan at maging yung kanila pong yung paghahabol sa kanila sa mga sinasabing nakaw na yaman. Yes, meron din tayo dyan sa topic on ill-gotten wealth. Hindi yan nawala sa ating curriculum. Ayun, opo. Maliwanag po ito. Salamat po sa ASEC. I thank you for your patience. Ito lamang po si Chacha. No, it's okay. Opo, yeah, okay, Chacha. ASEC Francis, good morning. Good morning, DJ Oo. Chacha. Curious lang kami, sino po ang nag-bring up ng idea na tanggalin yung Marcos dito sa curriculum at gawing hamon na lamang sa demokrasya? Well, it's not really a personality. No, it is the entire curriculum strand na composed of several bureaus. May mga specialists tayo dyan. May mga directors din tayo who are part of the entire curriculum and teaching strand. So hindi lang siya isang tao. It is an agreement. It is a consensus in the curriculum strand. Kayo po, ASEC Francis, dati po kayong guro, tama? Bago po kayo napunta dyan sa DepEd. I was a classroom teacher during my earlier Anong subject po ang years. tinuturo ninyo? Well, I taught math as well as chemistry, physics because I am a science major. Bilang isang teacher po, kasi kanina narinig ko po yung sagot nyo kay Sir Ted, na tama, wala ng personalidad na mababanggit, even the other past presidents, hindi na isasama dun sa pagtuturo? No, isasama natin yan sa pagtuturo natin kasi itong pinapakita natin ngayon is the intended curriculum. But once we implement the curriculum, it is inevitable na mababanggit mo talaga yung mga pangalan ng mga personalidad involved in this historical event or historical theme. Pero magiging So darating din sa point na yan na mababanggit din ang mga pangalan ng ating mga presidente dun sa specific event na yan. Kayo po, ASEC, bilang dating guro, kayo po ba mismo, sariling opinion nyo lamang po, alam ko naman pong hindi kayo ang magdedesisyon sa bagay na ito. Pero bilang dating guro, kayo po ba isang-ayon na talagang ibahin at gawing hamon ng demokrasya instead of diktadurang Marcos itong curriculum na ito sa Araling Panlipunan? Well, kung pagbabasehan ko ay ang competency rather than a specific historical event, kailangan talagang hindi natin gawin siyang personality based, pero mag-focus tayo doon sa competency na kailangan matutunan ng bata, gaya ng masusing pagsusuri sa
sa mga nangyayari sa inyong lipunan. Parang ganun ba? Aha. So it's more of a competency-based presentation of the Oo. lesson and the impact of such events into the society, because precisely this is about Araling Panlipunan. Oo. Sige. So, parang kayo po ay naniniwala na competency dapat binabase. Kumbaga, mas dapat ay yung pangyayari, hindi dapat dun sa tao nakatuon. Pero naniniwala din po ba kayo na importante, lalo na sa kasaysayan, yung mga tao at yung mga Yes. dates na maituro din po sa mga bata? Parang mas madali nilang, kahapon kasi kausap namin si Senator Coco Pimentel and he mentioned na sa pagtuturo ng kasaysayan, importante na hindi lang yung nangyari ang maituro mo, even yung mga tao involved dun sa pangyayari na iyon, malaman din po talaga. At tumatak din sa isip ng mga bata. Yes. Oo, tama yan, Chacha, no? At hindi rin naman natin ina-abandon yung idea na yan na kailangan malaman nila. That is why sabi ko nga dito sa ating intended curriculum, ibang magiging iba yan kapag dating na sa implemented curriculum natin. Kasi this is just the intended curriculum that contains the curriculum guide. Pagdating sa actual pagtuturo ng curriculum, it will not be in toto na kung ano yung nababasa nila dyan ay yun yung tinuturo na in toto. Because sa pag-implement ng curriculum, dyan napapasok lahat ng mga strategies and many techniques para mas matutunan at mas maraming impormasyon ang makukuha ang mga bata. Sige po. And inevitably, mababanggit ang mga pangalan ng mga president and even yung mga dates nung nangyari ang mga historical events. Opo. At kasi ho naman, tama ho, meron naman pong academic freedom dito, yung mga guro sa kanilang style ng pagtuturo, at yung mga, di ba, nasa kanila rin pong desisyon dito Yes. sa on the ground, di ba? Exactly, Ted. mm, Oo. mm. Kasi ang ating itong curriculum na ito is just the framework or the guide for the teachers. Eventually, ang magdidictate talaga niyan are our primary learning resources. Opo. Sige po. So, salamat po na marami sa inyo pong paliwanag, ASEC, at kami po humihingi ng paumanhin sa aming pong pagiging makulit po sa aming mga katanungan. Opo. It's okay, Ted and Chacha. We appreciate your concern. Thank Opo. you so much. Thank you so much. Si ASEC Francis Bringas, ang Deputy Spokesperson ng DepEd. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.